Ano nga ba ang korupsyon? Ang korupsyon, katiwalian o pangungurakot ay tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan. Hindi hamak na normal na ito sa ating bayan. Laganap ito lalo sa nakakataas at naglilingkod sa serbisyong politiko. At ang mas nakakabahala ay may nakaupo na hindi naman tunay na Pilipino. Joseph Chua Kua, pinanganak noong 12 na Oktubre taong 1962, ay isang politiko ng Pilipinas galing sa probinsya ng Catanduanes, Philippines. Siya ay nahalal bilang gobernador ng Catanduanes. Unang nahalal noong 2007 sa probinsya ng Catanduanes at muling nahalal noong eleksyon ng 2010, 2016 at 2019. Noong 2019, nasuspinde siya sa kanyang posisyon ng Office of the Ombudsman ng Luzon dahil ito sa pang-aabuso ng kapangyarihan at malubhang maling pag-uugali sa serbisyo politiko noong siya ay nasa gobyerno. Ito ay pinatupad ng Department of the Interior and Local Government o mas kilala bilang DILG. Pagtapos ng suspension, itinalaga ng DILG si Vice Governor Shirley Abundo para maging kapalit pansamantala ni Joseph Kua. Kagaya na lamang sa bansang Pilipinas, bayan ng Catanduanes na ang namumuno ay isang purong Tsino. Mula sa pagiging alkalde na kalaunan ay naging isang gobernador at ang kapatid naman nito ay vice-gobernador na isa rin purong Tsino. Alamin natin kung sino ito at ano nga ba ang dahilan para sila ay umupo. Ito ang mga iligal na ginagawa ng mga Kua. Ang mga Chinese ay nagmamay-ari na ngayon ng maraming mga beachfront. Ang mga gobernador at vice-gobernador ay magkapatid, purong Chinese na kasal sa purong Chinese. Karamihan sa mga tindahan, barko, gasolinahan, mall, palengke, bus firm, sementaryo, resort, hotel, restaurant, istasyon ng radyo, tabloid at lokal na papeles sa Catanduanes Tribune ay mabilis na naging pag-aari ng Chinese. Ang mga Chino ay nagpapatakbo ng isang iligal na minahan ng karbon para i-export sa China. Kinokontrol ng mga Chino ang kopra at abaha, mga pampublikong daungan, pautalan o tinatawag ng mga pautalan ng mga pier, at arastre o isang taong entity na nagsasawa ng portside cargo handling operations. Ang mga nakikitang barko ng China ay mapanganib na malapit sa baybayin. Nagtatayo ang gobyerno ng bagong shipyard sa Palnab del Sur sa tabi ng oil depot na sisira sa mga coral reefs at pinagmumulan ng kabuhayan ng mga mangingisda. Protesta laban sa iligal na pambimina at pinsala sa kapaligiran mula kay Bishop de los Santos. Walang aksyon mula sa mga LGU, DNR, MGR, PCG, PNP at BFAR na umiiwas ng tingin o natatakot man o nasukulan. Na-recover sa lugar ang mga buoy at monitoring device para sa oil exploration at ang hindi pagsasaayos sa kanilang bayan. May namataan din na unauthorized Chinese research vessel na malapit sa shore sa northeng kanluran sa Viga, Catanduanes noong Abril 27, Sabado na ayon sa AFP. Pinasawalang bahala lang ng gobyerno ang mga issue patungkol sa Kinaw Coral Reefs, destruction of environment, illegal coral mining, at illegal na pagpapatayo ng shipyard. Usap-usapan din ang pagbisita ng gobernador na si Joseph C. Kua kasama ang kanyang asawa sa Jinjiang, Guangzhou City, Province of Fujian, Southern China. Inimbitahan di umano upang kilalanin na walang kapantay na kontribusyon sa paglalatag ng pundasyon para sa pagpapatibay at pagkakaibigan ng ating bansa at ng China. Silent invasion na nga ba ang nararanasan ng mga taga-Catanduanes at Bicolandia dahil sa mga kilos at pinapakita ng mga Kua at kapag kataka-taka ang mga negosyong kanilang pagmamayari at patuloy pa rin itong lumalaki dahil hawak niya ang buong Catanduanes. Lumaki man siya dito sa ating bansang minamahal, pikiin man ang kanyang pagkakalinlan, siya ay manatiling Tsino na ang nais ay pabagsakin at angkinin ang sariling atin.